Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Muli, nagbabalik ang inyong Madam Windra. Pasensya na po sa napakatagal na pananahimik. Eto na po tayo ngayon. Marami po nagre-request tungkol po sa kung ano na ang kahinatnan ngayon po ng ating isang magaling na komedyante na si Vice Ganda. Alam naman natin na medyo nasa hot seat po ngayon si Madam Vice Ganda. Ayan po. Pakita mo sa akin ang katotohanan kung ano ang mangyayari. Again po, ako ay tagabasa lang po ng tarot. Interpreter lang po ako ng may pinapakita ng tarot. Oh, ayan. Ano yung nakikita? My God, sa ngayon po, ang ating Vice Ganda o si Vice Ganda po ay dumaranas talaga ng so much tension and so much confusing sa mga bagay na pinipilit niyang alamin kung saan ang pagkakamali niya. Ayan. Kaya po yan ay nakabaliktad. Actually po, kaya po may anino rito, siya po ay ito, tapos ito po yung karangyaan na kanyang tinatamasa. Na ngayon po ay nagiging ghost siya. Bakit? Itong karangyaan na ito ay nakuha niya sa kanyang pagiging komedyante. But, kung makikita niyo po, si Vice Ganda rito ay parang shadow. So, may mga binibitawan siyang salita, may mga pinahahayag siya na damdamin na nakakatawa sa mga tao, kaya lang by this time nasa black po siya. Bakit black image? May tinamaan siya na isang tao na mahal ng sanlibutan. Actually po, 2 tao po yan, which is alam naman natin na dinaan niya sa pagiging komedyante. Kung ano man po ang sumagap sa isipan niya, bakit niya idinawit ang pangalan ng mahal na mga tao na ating si Tatay Digong Duterte at saka ang isa po ay si Ginoong Marcoleta. So, kaya ko sinabi po itong pangalan ng 2 ito kasi nakita po na dahil doon ang shadow ni Vice Ganda ay nagtrigel, parang dumilim. Ibig sabihin niya, the shadow darker and darker means sa tarot po isang sinyales na maaaring sa ginawa niya ay may mga tao na tumalikod sa kanya in a sense na pati po ang mga produkto, ayan yun, mga produkto ay baka tumalikod sa kanya. Baka, bakit sinabi kong baka? Yung iba, nangangatwiran pa, yung iba nag-give up na. Ayan po. So, baka mawala muna siya sa mga sirkulo ng mga kilalang produkto or bigyan muna siya ng sudden na priest muna ang iyong karir. Ayan po. Maaring ma-priest muna pansamantala ang kanyang karir. Hindi naman po ito talagang totaling pagbagsak. Pero dahil sa pag-priest ng kanyang karir, maaapektuhan siya ng milya-milya. Bakit sinabi ko pong hindi pa totally pagbagsak? Kasi po, eto po to. Pipilitin niyang lumaban pa o ipaliwanag ang kanyang sarili. So, ibig sabihin nito, depende po sa taong magpapatawad sa kanya ang kanyang karir. Aminin natin na ngayon po ay talagang mabilis ang pagbaba ng kanyang karir. Subalit, eto, siya ay maninindigan naman na kausapin ang 2 taong ito. So,
ayon po dito sa tarot, baliktad na pamamaraan na para siyang manliligaw ulit or para siyang makikisuyo ulit, parang ipaliliwanag niya ang side niya. So, ang lahat ng sitwasyon nito, ito, yan. At ito, pagbagsak. At dahil kong sinasabing na totally pagbagsak kasi itong mga taong itong kanyang kakausapin ay may puso. May puso ang mga taong kanyang nasaktan. So, depende talaga dun sa dalawang nasaktan ang sitwasyon na mangyayari. Kaya lang, again and again, sinasabi ko sa inyo, si Vice Ganda, nare-realize naman niya na mayroon siyang nagawa na kamalian sa pagbanggit ng mga pangalan ng ating mga mahal na nasangkot sa kanyang joke. Pero sabi ko nga sa inyo, mapagpatawad yung kanyang isinali sa joke. Pero, yun ang pinakamasakit, may pero na naman. Pero ang mga taong nagmamahal dun kay Tatay Digong at kay Sir Marcoleta ang hindi tinatanggap ang kanyang ginawa. So, kinakailangan niyang mag-confess, ni Vice Ganda, mag-confess sa kanyang sarili, sa sanlibutan, sa mga tao na may talaga siyang kamalian. So, admitting the fault na ginawa niya, makakababa ng sama ng loob ng mga taong nagmamahal dun sa dalawa. Ito yung dalawa na nadawit sa kanyang joke episode. Ito po ay payo ko po sa inyo kung nakikinig po kayo, Vice Ganda. Nasa iyo na lahat ang karangyaan, ayan ang bituin. Pero sa ngayon, sumasalok ka ng luha. At ayon po dito, dalawa ang inyong nadali or na nasaling sa inyong joke. Kinakailangan nyo ipakita ang sinserong paghingi ng tawad. Kung paano, bugso na po yan ng isip at damdamin. Kung paano ang paghingi ng tawad. At mapagpatawad po yung mga taong nasaktan nyo. So, the universe will act and discipline po kayo. I-discipline po kayo. Kaya mayroong star sa ulo nyo. I-disciplina po kayo ng universe. Kapit lang po at muling magbalik ulit po kayo sa inyong senses na may mga bagay na hindi dapat isama sa joke o katatawanan, lalo na mahal ng sanlibutan ang mga taong nadawit sa inyong joke. Panandalian lang po ito na ang karir nyo ay talagang mapipris o hindi iikot. At ang ibig sabihin nito, malaking kawalan sa iyong karir. Hindi ko pwedeng sabing pagbagsak. Bakit? Bakit ko po sinasabing pagbagsak, hindi pagbagsak? Kasi po, yung taong nasaktan ni Vice Ganda ay mapagpatawad. Dalawa po yun. Pero ang mga taong nagmamahal dun sa dalawang tao ang hindi makaka-move on at hindi sila basta-basta papayag na hindi talaga madisiplina si Vice Ganda. So, ang ibibigay sa kanya ay disiplina. At yung disiplinang iyon ay nasa kategorya ng pagbaba ng kanyang mga followers, pagbaba ng kanyang mga kumbaga popularidad.
pagbawas lang na napaka-milya-milya. Bawas na milya-milya. Mga endorsement na parang magbabawian. At dito niya makikilala ang tunay na pamilya. May good side pa rin ang nangyayari. Dito niya malalaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya bilang isang komedyante at sino ang nagsasabi sa kanya na loyalty. Itong time na to. So, may mga lesson learned. Sana next time, kung mayroon pang next time, kasi mukhang magpapahinga si Vice Ganda, magre-relax, and saka na lang ulit siya mag-iisip ng isang bagay na makakatanggal sa sanlibutan ng sama ng loob dun sa joke na kanyang tinuran. Hanggang doon na lang po tayo. And sana po sa lahat ng ating action na ginagawa, maging responsible po tayo upang hindi po pagsisihan sa dulo. And always remember, lalo na po sa mga nakakaranas ng mga pagsubok, lalo po ngayon, Vice Ganda, nakita ko po na talagang ang tindi po ng impact sa karir nyo tong nangyaring to, na talagang milya-milya ang mawawala sa inyo. Tandaan po natin, God always sent a miracle every day. Salamat po.